Solo Leveling Season 2. Like and subscribe, baka naman. Ayun nga at nakipagsabayan na si Jinwoo sa natirang kalaban, nakalaunay agad namang sumuko sa ating bida na siya na nga niyang kinagulat, lalo na nang makita na babae ito. Todo sorry na nga ang dalaga na lubos pinagtaka ni Jinwoo, at dami na ngang pinagsasasabi kaya pinagbigyan niya na lamang. Abat sa pagtalikod nga ng ating bida ay nagplano pang umatak yang dalaga, ngunit tumalbog lamang sa skill ni Boy Pangil. Kaya ayon todo sorry na naman at gagawin niya nga raw ang lahat huwag lamang siyang patayin ng ating bida. Baliw ang hayop, sa isip-isip na nga lang ni Jinwoo sabay tanong na lamang sa dalaga kung may alam daw ba ito sa entry permit na hinahanap niya nang makapunta na siya sa ibang palapag ng dungeon. Oo naman agad ang dalaga at sinabing hawak daw ito ng kanilang pamilya, at ibibigay niya raw ng walang problema basta't hayaan lang daw siyang mabuhay ng ating bida, tsaka alam niya raw ang lokasyon ng iba pang upper level permits. Kaya kung gusto nga raw ng ating bida ay tutulungan niya ito, kapalit ng kaligtasan ng kanyang buong pamilya. Dito na nga nilapitan ni Jinwoo ang dalaga at tinanong, kung nagsasabi raw ba ito ng totoo. Oo naman agad ang napalunok na dalaga, na siya nang ang pinaniwalaan ni Jinwoo at ang importante lang naman daw sa kanya ay makuha ang mga nasabing level permits. Samantala, somewhere sa kung saan ay pinakita naman ang pag-atake ng isang dambuhalang langgam, at mukhang nangyayari na nga ang kinatatakutan ng ibang guild masters. Balik naman sa ating bida ay sinamantala na nga rin ito ang sitwasyon para kumuha ng impormasyon sa dalaga, at tinanong kung sino ang mga ito. Nagpakilala na nga itong si Essel, ang panganay na anak ng pamilya Rediro. Dito na nga sumingit ng tanong si Jinwoo kung may naririnig daw bang mga boses ang mga ito na nagsasabing patayin ang mga tao. Agad itinanggi naman ito ng dalaga, ngunit may naririnig daw silang ibang command, na nagsasabing protektahan ang kanilang lugar, na nagsimula raw noong napunta sila sa lugar na ito. Lubos kinagulat na nga ito ni Jinwoo kaya muling napatanong kung saan daw ba sila nanggaling bago napunta rito. Ayon naman sa dalaga ay nagmula pa nga raw sila sa Demon Realm, at nagising na lamang na nandirito na isang araw nang hindi nila maipaliwanag. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay bigla na naman ngang nag-glitch ang dalaga tulad ng ibang napagtanungan niya, at sinabing naghahanda raw sila sa isang digmaan noong mga panahon na yun sa Demon World, at layon nga raw nilang labanan ng isang napakalakas na kalaban na kinailangan ng pagbubuklod ng buong puwersa ng demons malabanan lamang ito. Bago pa man ito maipagpatuloy ang sinasabi nito ay bigla na lamang mas lumala ang glitch, at nagsasabing binlock daw ang kanilang usapan, hanggang sa nahimatay na nga ang dalaga. Samantala, nakarating na nga sa mga kinauukulan ang balita ng paglusob ng isang dambuhalang langgam sa isang malayong isla ng Japan, na lubos ikinabahala na nga ng lahat pagkat kagagawan lamang daw ito ng nag-iisang magic ant, na kumitil ng halos 500 tao na kinabibilangan ng E, C, maging B-rank hunters, at kung wala pang araw Ram Espo na isang A-rank hunter ay di pa matatalo ang nasabing halimaw. Nangangahulugan na nga itong kasing lakas ng isang A-rank hunter ang isang magic ant o mas malakas pa, na lubos ikinabahala na nga ni Chairman Go pagkat halos 100 kilometro na lamang ay abot na ang kanilang bansa kung sakali ng nasabing halimaw. Dito na nga nito iminungkahi na makipagtulungan sa Japan at balaan ng iba pang karatig bansa sa nasabing kaganapan, at ngayon daw mismo, bilang chairman ng Hunters Association, ay iniuutos niya ang simula ng pang-apat na Jeju Island Raid Mission. Samantala, nagising naman na mula sa pagkakahimatay si Essel, na di na itago ang kilig ng tanungin ni Jinwoo kung okay lang daw ba ang pakiramdam niya. Kalaunan ay narating na nga nila ang kastilyo nito, kung saan lubos na gulat ang erpat ng dalaga na kasama na ang ating bida sa mismong loob ng palasyo nila. Wa-epek naman sa ating bida ang pananakot nito at sinabing nangako raw siya sa dalaga, na hindi sila sasaktan basta raw ba ay ibigay sa kanya ang level permit. Napalunok na nga lang ang erpat ni Essel at ramdam na wala silang laban sa ating bida, kaya kalaunan ay ibinigay na lamang ang kailangan nito. Bago umalis ay sumingit pa nga ng pabor si Jinwoo, at sinabing isasama niya raw ang kanyang anak bilang kanyang guide, at alam nga raw nito ang lokasyon ng iba pang level permits. Kilig-kilig naman si ate mo habang wala naman ang nagawa ang erpat ni Essel kundi pagbigyan na lamang ang nais ng ating bida basta raw ba ay siguraduhin nito ang kaligtasan ng kanyang anak. Kasabay ng pagkuha nila ng ibang permits ay unti-unti ring nag-level up sila Igris at Tank, habang itong si Essel naman ay todo ayos ng kanilang mga alay na ipangsusuhol daw nila sa ibang palapag, at mas malakas daw ang kalaban dito. O bakit kung mas mahina ba ako sa'yo at ginawa ko yan kanina noong naglaban tayo pagbibigyan mo ako, banat na nga ni Jinwoo na kinata-mimi na lamang ni Essel.
Tsaka di ba nakikipaglaban kayo sa ibang demons para sa rangkang, kaya hayaan mo akong ilagay ang pamilya nyo sa pinakatuktok, ika na nga ni Jinwoo dito. Napatanong na nga lang ang dalaga kung bakit di niya pinatay ang pamilya Rediro, ayon naman sa ating bida ay gusto niya raw kasi ang dalaga, na lubos na ngang kinilig habang sa isip-isip naman ni Jinwoo ay katulad daw kasi ito ni Boy anak mayaman na madaling mautusan. Kalaunan ay iniutos na nga niya sa dalaga na umuwi na lamang sa kanila, at ito na nga raw mismo ang nagsabi na delikado na ang mga susunod na palapag. Sa kabila nito ay nagpumilit ang dalaga na sumama sa kanya, at nais nga raw nitong makita ang mararating ng ating bida. Oo na nga lang si Jinwoo at desidido nga ang dalaga. Sa kanilang pagpapatuloy ay napagtanto na nga ni Jinwoo na tama ang mga sinabi ni Essel, at mas mahirap na nga raw ang mga kalaban na nakaharap nila sa mga sumunod na palapag pakalampas ng 90th floor. Wala naman itong naging kaso kay Jinwoo at desidido ngang maabot ang pinakatuktok ng dungeon, at makuha ang ingredient na bubuo ng Elixir of Life na nais nitong mabuo una pa lamang. Samantala, nakarating naman na nga maging sa ibang guild ang balita tungkol sa mga dambuhalang langgam na nakarating na sa mga karatig bansa dahil sa pagkakaroon na nito ng pakpak. At ipinag-utos na nga ni Chairman Go ang pagtutulong-tulong ng lahat ng guild at S-rank hunters para mapigilan ang nalalapit na sakuna, maging guilds na mga karatig bansa. Balik naman sa ating bida kung saan sa wakas ay naabot na nga ang ika-100 palapag kasama itong si Essel, kung saan sinalubong na nga sila ng isang pangmalakasang demon na nakasakay ng dragon, ang demon monarch na si Baron. Dito na nga napaisip si Jinwoo kung kakayanin niya raw bang talunin ito dahil sa aura pa nga lang daw nito ay magkamatay-metay na itong si Essel. Walang ano-ano'y bigla na ngang nagsummon ng sandamakmak na demons ang kalaban at pinalibutan sila Jinwoo. Abat syempre di rin basta papatalo lamang ang ating bida at sinabayan ito ng Shadow Army niya, na siya na ngang lumaban sa mga kalaban. Sapak dito, sabog doon, na lubos kinamangha na nga ni Essel at pambihira nga raw itong si Jinwoo. Ngunit sa kabila nito ay nababahala, pagkat si Baron, ang Demon Monarch parent daw ang kaharap nito, ang pinakabos ng lugar na ito, laban sa dayo nga lang daw na si Jinwoo, at di na nga malaman kung saan siya papanig. Bilang sagot sa Shadow Army ng ating bida ay pangmalakasang kaliwat kanang kidlat na nga ang inilabas ng kalaban, muntik-muntika na nga rin si Essel ngunit agad namang inaga pa ni Jinwoo ayon kilig-kilig na naman ang gaga. Habang si Jinwoo naman ay problema na kung magpapatuloy ang ganito ay mauubos ang mana niya sa kakapalabas muli ng mga nawawasak niyang shadow. Dahil dito ay ginamit na nga niya ang pambihira niyang bilis at invisibility para makalapit sa kalaban, ngunit sa gulat niya ay naramdaman nito ni Baron at kanyang atake ay nakaraang, sabay balibag sa kanya sa kung saan. Takbo na nga lang ang nagawa ng ating bida para maiwasan ang mga atake nito, at gamit nga si Boy Pangil bilang kanyang diversion ay kalaunan nadali ang sinasakyang dragon ng kalaban. Sa wakas nga raw ay makakapagsapakan na sila, at sumasakit na nga raw leg niya kakatingala sa kalaban, ika na nga ni Jinwoo sa Demon Monarch. Samantala, dumating na nga sa Korea ang Draw Sword Guild, pangalawa sa pinakamalaking guild sa Asia na may 11 S-rank hunter, na mismong nerepresent ng guild master na si Goto Ryuji ng Japan, at lubusang pasasalamat sa kanila dahil sa pagtanggap na bumuo ng joint assault team bilang tugon sa kinakaharap nilang problema. Dito na nga pinag-usapan ng magkabilang panig ang tungkol sa mga nag-evolve na langgam, kung saan may dalawang bagay na kailangan daw nilang talakayin. Una ay ang lifespan ng mga halimaw, na bagamat mabilis lumaki ay umaabot lamang ng 1 taon. Nangangahulugan nga raw ito na basta't mapatay nila ang Queen Ant ay mamamatay na lamang ng kusa ang iba pang langgam matapos ang 1 taon. Ang pangalawang araw ay ang behavior patterns ng mga langgam, kung saan base raw sa mga nakaraang raids at impormasyon nila, ay naa-attract daw ang mga nasabing halimaw sa mga malalakas na kalaban, o kung susumain ay sa malakas na kapangyarihang nararamdaman ng mga ito. Gagamitin at sasamantalahin nga raw nila ito para sa kanilang gagawing plano, at bilang tugon sa gagawing operasyon, ay 10 nga raw sa 11 S-rank hunters ng Draw Sword Guild ang ipapadala nila, kasama ang mismong guild master na si Ryuji. Lubos kinagulat na nga ito nila Chairman Go at ayon pa nga sa mga ito, ay sila ang magsisilbing pain sa mga kalaban, habang ang panig naman ng ating mga bida ang bahala sa Queen Ant. Samantala, balik naman sa ating bida kung saan unti-unti na ngang nauubos ang mana nito dahil sa mas tumatagal na laban, habang itong kalaban ayaw parent paawat at sa kasamaang palad ay nahuli na ang ating bida kalaunan. Di rin naman nagpahuli ang Shadow Army ni Jinwoo at tinulungan siya sa sitwasyon,
Ngunit sadyang may kalakasan ang kalaban at ulats ang mga diskarte nila. Dito na nga naubos ang mana ni Jinwoo kaya no choice siya kundi makipag-1v1 sa kalaban, na siya nga ring nakipagsabayan sa kanya sa gitna ng ulan. Gru-gru dito, gru-gru doon, hanggang sa maisahan na nga siya nito at nabitawan niya ang kanyang mga punyal. Babanatan na nga sana siya nito ng pangmalakasang bad breath hanggang sa batuhin na nga ito ng dalaga na siyang nagpatigil dito. Sinamantala na nga ito ni Jinwoo at ginamit ang lahat ng natitira niyang lakas para putulin ang mga braso ng kalaban, at sa mga huling sandali bago pa man makasagot ng atake ang kalaban ay pangmalakasang uppercut ang ibinira ng ating bida, na sa lakas nga ay nagwasak sa ulo ng Demon Monarch. Sa wakas ay nanalo na nga si Jinwoo sabay pakul sa dalaga, at simula raw ngayon, ay pamilya na nila ang top rank sa mundong ito. Paangat rin lods ng like at subscribe ko baka naman, hihi salamat.